Naman mamatay nito kuya. Siyempre, high-tech yan. Dapat dito mamatay kasi yung i-kwan ko, i-lecture ko ba. Wala akong ano na. Kuya, anong pag-open nito kuya? Nakwan. Password. Yung password nito. I-kwan ko yung lecture ko ba. I-picturean ko doon niya, matay. Huli ko na. Ito ba? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Imamul muwahhidin wa qaidul ghurril muhajjalin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ano na naman ito? Okay. Insyaallah, kahapon napag-usapan ni Sheikh Joe sa inyo ang tinatawag na Zakatul Fitr. Lahat-lahat na yun, package din na yun, so naway naging malinaw yun. Then, ngayon, insyaallah subhanahu wa ta'ala, ang tatalakayin natin sa mga oras na ito, ang tinatawag na A'malu Yawmil Eid. A'malu Yawmil Eid. Ano ang mga gawain sa araw ng Eid? Maraming mga Muslim hindi nila alam anong gagawin sa araw ng Eid al-Fitr. Oh, so yun. Yung sa alam lang nila, magsala, tapos yan, uwi, tulog, kain, yun lang. Pero ano pala ang mga gawain na ipinag-utos o kaaya-aya na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Eid? So, kung hindi man natin maubos lahat, kahit iilan sa mga gawain ng Propeta Muhammad, nang sa gayon ay atin yung ma-perform sa araw ng Eid. Hindi lang na bago yung mga home at tagiya natin, at the same time naka-alinsunod tayo sa Propeta Muhammad kung ano yung ginagawa niya pag araw ng Eid. So, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, isa sa mga sunnah o mga gawain ng Propeta Muhammad sa araw ng Eid na dapat nating sundin, al-ightisalu qabla al-khuruj lil-Eid. Ang ibig sabihin ng al-ightisal, ang pagligo. So kung ikaw ay hindi naliligo palagi, kahit pagpunta sa trabaho hindi ka maligo, so siguruhin mo na sa araw ng Eid, before ka pupunta magsalatul Eid, ay makapagligo ka. So naintindihan ninyo. So kabilang sa sunnat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang pagligo sa araw ng Eid. Kung sa araw ng Eid, suotin mo yung pinaka-the best mong attire sa araw ng Eid. Iligo mo na yung pinaka-the best na sabon, pinaka-the best na shampoo, pinaka-the best, kung mag-makeup ka, ikuan mo na yung pinaka-the best mong makeup. O yun. So yun, maligo. Salam. Ustad, di ako makaligo sa Eid. Magkasala ba ako? Hindi naman. Hindi naman. Pero sayang. Sayang yung sunnah. Hindi mo magagawa yung sunnah na kapag araw ng Eid, maligo ka talaga. Kung yun nga yung sinasabi ko kanina, kung sa araw ng Eid, suotin mo yung pinaka-the best mong attire. So sa Eid rin, kung maliligo ka, iligo mo yung pinaka-the best na tubig, pinaka-the best na sabon, na shampoo, yung panghilog, pinaka-the best lahat. Kasi araw ng Eid yan eh. Kaya sa isang hadith, merong isang hadith dito na nagmumula kay Nafi' anna Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma kana yagtasilu yawm al-fitri qabla an yagdu ila al-musalla. Sabi ni Nafi', si Nafi' kasamahan ni Abdullah ibn Umar. Si Abdullah ibn Umar isang sahaba na anak ni Umar ibn al-Khattab, si Abdullah. Sabi ni Nafi',
kana yagtasilu yawmal fitr. Si Abdullah ibn Umar daw, naliligo yan pag araw ng Idil Fitr. Bago siya pumunta sa musalla. Bago siya pumunta sa pagdarausan ng Salatul Eid. So, maligo talaga. Wa an Sa'id ibn Musayyib radiyallahu anhu qal. Sabi na naman ng isang sahaba, kasamahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na si Sa'id ibn Musayyib, sabi niya, sunnatul fitri thalat. Kamusalam. Sunnatul fitri thalat. Ang sunnah sa araw ng Idil Fitr ay 3. Hindi lang itong 3, pero ito yung pinakamalaking mga sunnah sa araw ng Idil Fitr. Ano yun? Al-masyu ilal musalla, ang paglalakad. Paglalakad papunta sa musalla. Hindi pagsakay. Ustad, malayo yung pagdarausan namin. Doon kami sa Dahran. O, susund na lang naman. Pero example, yung pagdarausan mo ng sala, walking distance lang naman, maglakad ka na. Kasi yun yung sunna paglalakad. Paglalakad papunta sa musalla. Wal aklu qabla al-khuruji, at yung pagkain before ka pupunta. Kasi, di ba sa Idil Adha, yung pinakamainam, doon ka nakakain after ng Salatul Eid. Pero sa Idil Fitr, pinakamainam before Salatul Eid. Bakit? Nang sa gayon ay yung maipadeklara na sa araw ng Idil Fitr walang ayuno. Kasi bawal mag-ayuno sa araw ng Eid. Lalo na kung Idil Fitr. Naintindihan? So, before tayo pupunta, kain muna. Pero wag na yung pakabusog masyado. Kasi ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang nabanggit sa hadith, siya ay kumakain lamang ng tamar, ng dates, before pupunta sa Salatul Eid kung Idil Fitr. Na ang sabi doon, witr. Ibig sabihin ng witr, yung nasa 1 or 3 or 5 lang na mga bilang ng dates. Then, ano ito? Al-Imtisal. Pangatlo, ang pagligo. Alaikumussalam. So yun na, maligo. Maligo. Kung ilang araw kapag yung walang ligo, ang importante sa araw ng Eid, maligo talaga. Okay, pangalawa na mababanggit natin sa araw na ito, kung 5:40 na, signalan nyo ako ha. Okay, pangalawa, at tajammulu walubsu ahsanith thiyab. Ang pagpapagwapo. At tajammul, ang pagpapagwapo. Walubsu ahsanith thiyab, at ang pagsuot ng pinaka-the best mong attire sa araw ng Eid. So ito, isa sa mga yung misunderstanding sa marami sa mga Muslim. Sabi nila, kailangan pag-araw ng Eid bagong thawb, bagong takiya, bagong lahat. Hindi kailangan. Kung kaya mo, may pira ka, sige. 2 beses lang yung Eid kada taon, tapos di mo pagagastuhan. Pero yung pinaka-kwan talaga, ano yung pinaka-the best mong thawb, pinaka-the best mong susuotin, sinusuot. Kasi di kasi lahat makakaya Alam ng Propeta Muhammad sa panahon niya na wala talaga, kadalasan sa mga tao noon, hindi makakaya. Hindi makakaya mag-provide ng bagong thawb, bagong lahat. So, ano yung pinaka-the best? Yun talaga yung origin. Pero kung kaya mo magpatahi ng bagong thawb, so pinaka-mainam. Kaya sabi ni Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, si Abdullah ibn Abbas, yung cousin siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yalbasu yawmal Eid burdatan hamra. Ang Propeta sallallahu alaihi wasallam nagsusuot siya pag araw ng Eid ng burdatan hamra. Ano yung burdatan hamra? Yung pula na yung parang coat ba? Nasa panahon nun, yun yung pag may ganun ka, masallah, napakaganda. Yun yung sa time nila noon. Ang punto doon, suotin mo yung pinaka-the best mong yung suot sa araw na yun. Kung ano man yung meron ka, kung hindi mo kaya mag-provide ng bago. So yun. So nakaready na naman inshallah yung mga susuotin natin inshallah sa Yawmul Eid. So magpagwapo. Magpagwapo. Wag lang mag-make up kasi sa babae yun.
So magpagwapo sa anuman, mag-perfume, yun. Pangatlo, or meron pa dito sinabi, Qala Malik, sami'tu ahlal ilmi yastahibbuna at-tiba waz-zina fi kulli Eid. Sabi ni Malik, iwan ko kung si Malik ibn Anas, si Imam Malik ba yung tinutukoy dito, pero sabi dito, narinig ko daw ang mga ulama. Narinig ko ang mga ulama na nire-recommenda nila, ginagawa nilang sunnah ang pagpapabango. Ang pagpapabango at yung pagdisenyo sa sarili. Ibig sabihin ng zina, yung pagdisenyo sa sarili, yung susuot ka talaga ng pinakamaganda mong suotin sa araw ng Eid. So, sunnah yan, recommended yan sa mga ulama according kay Malik rahimahullah ta'ala. So, pangatlo na gawain natin sa araw ng Eid na dapat nating tandaan, aklu tabaratin witran qabla salatil Eid. Ito yung nabanggit natin kanina. Ang pagkain ng tabar, ng dates, ng witr. Ibig sabihin ng witr, yung bilang na 1, 3, 5, 7, ganyan. Add numbers ba? Qabla salatil Eid. Bago magsala ng Eid. Sabihin, bago ka pumunta doon, kain ka muna. Kung wala mag-dates, kain ka muna ng anong makain dyan, pero wag na magpakabusog masyado kasi baka mamaya pag ruko, pag sujud, mahirapan ka kasi ilan kanin o ulam yung naubos mo. So yun, mamaya na yan after ng salatul Eid. So yun, kain muna ng dates. Kung may dates, i-ready ang mga dates. Kahit 3 before mag-salatul Eid, kain ka. Sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kasi sabi ni Anas ibn Malik, isa sa mga sahaba ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, radiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yawmal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra, akhrajahu al-Bukhari. Sabi ni Anas ibn Malik, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya pumupunta upang magdaraos ng salatul Eid. Hindi siya mag-salatul Eid, maliban na lamang na makakakain muna siya ng tamar. Na yung dami ng kakainin niya, yun nga, add numbers. 1, 3, 5, 7. Importante, add numbers. So yun. So huwag niyong kalimutan ang pagkain ng tamar, add numbers before mag-salatul Eid. Then pag-ilan na. Pag-apat, kabilang sa mga sundat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Eid, al-masyu ilal musalla, nabanggit na natin ito kanina, ang paglalakad papunta sa musalla. So yun yung sinabi ko, kung malapit lang naman yung pagdarausan nyo, o kahit medyo malayo kunti, pero makaya naman lakarin, maging maaga na lang doon, pag di malate, makapwisto pa ng mainam doon, so maglakad ka. Nang sa gayon makuha mo itong sunda na ito. Pero kung doon kayo sa Dahran mag-Eid, lalo na yung pinakamalaking muski doon na napagsalahan namin ni Brax, so yun, magsasakyan ka kung kailangan. Lalo na kung malayo, makabalit o ano ba. Pero ang sunda, ang paglalakad papuntang musalla. Kasi sabi ni Abdullah ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhu, Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju ila al-Eid bashiyan wa yarji'u bashiyan, akhrajahu Ibn Majah wal hadithu sahihun. Sabi ni Abdullah ibn Umar, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam lumalabas siya mula sa kanyang bahay papunta sa salatul Eid, bashiyan na naglalakad, wa yarji'u bashiyan, at babalik siya sa kanyang bahay na nakalakad pa rin. Back and forth, naglalakad. So yan yung sundat ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Panglima, kabilang sa mga sunda sa araw ng Eid, mukhalafatut tariqi fi dhahabi ila al-musalla wal iyami minhu. Ibig sabihin ng mukhalafatut tariq, ang pag-iba. Ang pag-iba ng daan. Papunta at pauwi. Mula sa musalla. Papunta sa musalla at pauwi sa musalla. Ano ibig sabihin nito?
Ibig sabihin, mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung ikaw ay daraan papunta sa musalla, sa isang daan, kung uuwi ka, daan ka sa ibang daan. Mukhalafatut tariq. Nagets inyo yung punto? Kung meron pang ibang daan na kung saan man yung daan na naglakad ka papuntang musalla, kung uuwi ka sa bahay, ibang daan yung tahakin mo. Yun ang sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kagaya ng sinabi ni Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhuma, sabi niya, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana yawmu idin khalafat tariq, akhrajahu al-Bukhari. Sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag araw ng Idil Fitr ba dyan o Idil Adha, iniiba niya ang kanyang daan. Iba yung daan na tatahakin niya papunta, iba na naman yung daraanan niya pauwi. Kaya Ustad, ano yung purpose doon? Ano yung purpose doon? Sa araw ng Idil Fitr, sa araw ng Idil Adha, lahat ng mga daan dyan, hindi lamang natin nakikita, hindi lamang natin nararamdaman, kagaya ng binamahal natin, ha brats? Hindi natin nararamdaman, hindi lamang natin naririnig, nakikita, pero sa araw ng Eid, ang mga anghel ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang mga malaikat ay nakaatang, nakapila yan sila ngayon sa mga lahat ng daan. So yung daan mo papunta sa musalla, merong nakaatang na dyan na mga anghel. Anong ginagawa yan? Binabati ka. Eid Mubarak. Eid Mubarak, Ali. Ha? Binabati ka. Oh, binabati ka. Lahat yan sasaksi sa iyo para sa araw ng panghukom. Mag-witness yan para sa iyo sa araw ng panghukom. Then, pauwi mo na naman, imagdaan naman, meron na namang mga anghel na kaatang doon. Babatiin ka doon. Kung same pa rin yung daan mo papunta pauwi, yung papunta lang yung may mag-greet, pauwi, wala na kasi, wala na. Nadaanan mo na. So, yun yung purpose doon. Kung bakit iba dapat yung daan natin papunta at pauwi. Nang sa gayon, maraming anghel ang babati sa atin sa araw ng Eid. Di lamang natin sila nakikita o naririnig. Then, pang-anim, at-takbiru lil-Eid mundul khuruji minal manzili hatta salatil Eid. Ang pagtakbir, ang pagtakbir, magsisimula yan sa gabi ng Eid. Example, mag-declare na yung mga ulama natin dito o yung mga ulama dun sa Pinas na, nakita na ang buwan. So, magsimula na yung pagtakbir. Pero sa araw ng Eid, kabilang sa mga sunnat ng Rasulullah, ang pagtakbir habang ikaw ay papunta sa musalla. Yung iba kasi, doon na magtakbir kung andun na. So, kahit yung naglalakad ka o nakasakay ka papunta, magtakbir ka. Lalo na pag andun ka na, magtakbir ka rin lang sa sarili mo. Lakasan mo yung boses mo. Then isa ito na dapat bantayan natin. Itong tinatawag na takbirul jama'i. Yung takbirul jama'i, yung pagtatakbir ng sabay-sabay. Example, may naka-microphone dyan, then sasabay tayo. Tama ba yun o hindi? Tama ba yun o hindi? So, kabilang yun sa mga bid'ah, mga innovations na hindi pwede sa Islam, yung takbirul jama'i, yung sabay-sabay na magtakbir. Kailangan yung pagtatakbir, una individual at hindi sabay-sabay. Yung purpose ng microphone doon, nang sa gayon talaga marinig sa malayo ba na nagtatakbir. Pero individual magtakbir, hindi sabay-sabay. Kaya nga, doon sa amin, kapag nagtatakbir ako, naiinis minsan sa akin yung mga matatanda. Bakit di ka magsabay para isa na lang? Para maganda pakinggan. Ito yung sunnat ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ito yung pamamaraan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nagets ninyo? Okay. Sabi ng isa sa mga ulama natin, kagaya ni Imam Az-Zuhri, rahimahullah, sabi niya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju yawm al-fitri fayukabbiru hatta ya'ti al-musalla hatta yaqdi as-salah fa idza qada as-salah qata'a at-takbir. Sabi ni Imam Zuhri rahimahullah, sabi niya, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kapag siya ay papunta sa musalla upang magdaraos ng Eid al-Fitr, nagtatakbir siya. So, kung maglakad kayo papunta sa musalla, magtakbir kayo. Nasa sasakyan kayo, magtakbir kayo. Hatta yakdi as-salah. Hanggang sa magsimula na yung sala. Pagdating mo doon, patuloy ka pa rin magtakbir. Nakaupo ka, naghihintay na magsimula yung sala, magtakbir ka. Kahit nga tapos na yung sala. Ito pakinggan niyo. May mga ulama na nagsasabi na kahit tapos na yung sala, importante hindi pa magkhutbah. Although yung pinakamalakas is hanggang sa magsala. Yung sabihin, kung tapos na yung pagsala, stop na yung takbir. Kasi sinabi dito, فَإِذَا قَضَى الصَّلَاةَ قَطَعَ التَّكْبِير. Kapag natapos na yung sala, stop na ng propeta ang pagtakbir. Yan ay sa Eid al-Fitr. Sa Eid al-Adha, iba. Iba sa Eid al-Adha. Kasi sa Eid al-Adha, di ba yung Eid al-Adha, yan yung 10 araw, ika-10 na araw ng Dhul-Hijjah. Sa Eid al-Adha, sa buwan ng Dhul-Hijjah, sa unang araw pa lang ng Dhul-Hijjah, unang araw, hindi ika-10. Unang araw pa lang ng Dhul-Hijjah, start na ang takbir. Oh. Kaya nga, noong last year, umuwi ako ng bakasyon, habang naglalakad ako, Dhul-Hijjah, hindi pa nagdeklara ng Eid, wala pa ng Arafah. Pumupunta ako sa mga bahay, pumupunta ako sa mga musalla na iba, binibisita ko sila, o sa tindahan may bibilihin. Nagtatakbir ako sa daan. May mga Muslim na kapatiran nga, nakakalungkot ng isip, pinagtawanan ako. Sana, Ustad, ang excited mo naman, Ustad. Wala pang Eid. Yung parang nakakainis na nakakalungkot ba, yung kamangmangan, yung level ng kamangmangan sa Islam sa community natin. Hindi nila alam na yun pala ang sunnah ng Rasul sallallahu alaihi wasallam pag buwan ng Dhul-Hijjah. Unang araw ng Dhul-Hijjah pa lang hanggang ika-13 na araw ng Dhul-Hijjah, yung sa Ayyamut Tashriq. Di ba after Eid al-Adha, merong 3 days celebration after yung Ayyamut Tashriq, takbir, takbir, takbir. Yan ang pinagkaiba ng Eid al-Fitr at Eid al-Adha. Sa Eid al-Fitr, stop yung takbir o start yung takbir sa gabi ng Eid. Then stop yan pag yung yung tapos na yung sala o magsasala na. Pero ang sa Eid al-Adha iba. Unang araw pa lang ng Dhul-Hijjah hanggang sa paglubog ng araw ng 13 days ng Dhul-Hijjah, takbir yan lahat. Naintindihan ninyo? Okay. Ano nang oras, Brax? 5:33? Meron pa. Okay. Pang-pito. Al-istima'u lil khutbah. Ang pakikinig sa khutbah. O kabilang yan sa sundat ng Rasulullah. Ustad, pag Yomul Eid lagi, may makita kaming umaalis. Kasi sundat lang. Hindi wajib. So, huwag kayo magtaka sa araw ng Eid. May makita kayong mga iba dyan na natapos lang yung sala, picture-picture na. Alis na. Kasi sundat lang. Hindi siya obligado yung pakikinig sa Eid. Pero pinakamainam. May makuha ka dyan Lalo na kung naiintindihan mo. So, naiintindihan. Kaya dito, may isang sahaba, sabi niya, pangalan niya si Abdullah ibn Sa'ib. Si Abdullah ibn Sa'ib radiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, Hadartul Eida ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Fasalla bina. Thumma qal, qad qadayna as-salah, faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis. وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَذْهَبَ فَلْيَذْهَبْ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهُ وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ. Sabi ni Abdullah ibn Sa'ib, sabi niya, naka-attend ako ng Salatul Eid kasama ang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. At the same time sa Salatul Eid na yun, nagsalah ng Eid sa amin ang Rasulullah. Siya nag-imam ba? Siya yung nag-imam ang Rasulullah. Then pagkatapos ng Salatul Eid, nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, Qad qadayna as-salah. Tapos na tayo magsalah. Faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis. Sino man yung gustong umupo pa upang makarinig ng khutbah, umupo muna siya. Waman ahabba an yadhhaba falyadhhab. At sino man yung gustong umalis na siya.
So, sunnah, hindi wajib. Pero pinakamainam, upo ka muna, makinig ka. Then, pagwalo, at-tahdi'ah. Ibig sabihin ng at-tahdi'ah, ang pagbabatian, greetings. Bati. Eid Mubarak bro, ganyan. Dapat sa araw ng Eid, ang araw ng Eid, araw ng pagbabatian. Batiin natin ang ating mga sarili, ang ating mga kapwa, kaibigan, kapamilya, na kahit andun sa Pinas, tawagan natin sila, Eid Mubarak sa inyo dyan lahat. Kasi mula kay Jubair ibn Nufair, isa sa mga sahaba ng Rasulullah, sabi niya, Kada ashabun Nabi sallallahu alayhi wasallam idza iltaqaw yawm al-Eid yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minkum. Sabi ni Jubair ibn Nufair, kabilang sa mga sahaba ng Rasulullah, ang mga sahaba sa propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kapag sila ay nagkita-kita pag araw ng Eid, sila ay nagbabatian at nagsasabi sila, Taqabbalallahu minna wa minkum. Tanggapin dawa ni Allah mula sa atin at sa inyo ang ating mga mabubuting gawain. So yun dapat greet. Pero yung mga jowa nyo, wag nyo lang i-greet yan kasi haram yan. So panghuli, na ma-mention natin dito, Salatu rak'ataini ba'da ar-ruju'i min salatil Eid. Ang pagdarasal ng 2 rak'ah kapag nakauwi ka na mula mag-salatul Eid. So kabilang ito sa mga sunnah na hindi natin nagagawa. Pagkatapos ng Eid, umuwi tayo sa bahay, kabilang sa sunnah, magsala ka ng 2 rak'ah. Sabi mula kay Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu, sabi niya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yusalli qabla al-Eid shay'a fa idha raja'a min ila manzilihi salla rak'ataini. Ito yung kwan. May kwan dito, may usapin dito. Sabi dito, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi siya nagsasala ng anumang sala na sunnah siyempre, bago ang salatul Eid. Meron tayong makita na mga brother, kapag darating sa pagdarausan ng sala, magtahiyat pa daw. Magsala pa sila ng 2 rak'ah. May mga ganyan. Lalo na kung yung venue ng Eid is open field, yung sa open, wala sa masjid, magsasala pa sila ng 2 rak'ah. Wala na yun. Sige, pwesto lang kayo kasi last naman ito. Sige, pwesto na kayo. So yun, may mga kapatid tayo na pag dating nila sa area ng pagdarausan ng sala, magkwan pa sila, yung magsala pa sila ng 2 rak'ah. Pwede lamang yun kung ang venue ng sala is nasa masjid, sa loob ng masjid. Kasi sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadakumul masjida fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Kung papasok ang isa sa inyo sa masjid, huwag kayo munang umupo hanggang makapagsala kayo ng 2 rak'ah. So yun, kung sa masjid yung video. Pero kung nasa labas kayo nakapwesto, wala nang 2 rak'ah. Then, uupo diretso. Magtakbir kayo hanggang dumating ang imam. Then, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapag siya ay makauwi na sa kanyang bahay mula magsalatul Eid, nagsasala siya ng 2 rak'ah. So naway hindi natin makalimutan ang lahat ng ating nabanggit ngayon, magawa natin sa araw ng Eid, nang sa gayon makasunod tayo sa pamamaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung may mga katanungan, kasi meron pa mag-oras, so bismillah kung meron ba. Kuya, sobrang kuya. Pag-alis ng iba yung tapos na, di ba, magkuhan ka na dalawang hindi na yun. Ano? Tapos na, no? Okay, tapos pag aalis ka na, magsasala pa na dalawang. Wala. Doon na sa bahay. Wag na doon sa musalla. Kapag ang salatul Eid ay natulungan sa birnis ba? Maka-attend ka sa salatul Eid, obligado pa ba magbasa? Okay.
Kwan din siya. Importante din siya. Kay ang Idil Fitr karon dahil posibilidad nga matulong Friday. Dahil posibilidad kay naara na sa duha. Either Thursday or Friday. Kay Ustad, kung sabay mahitabo kung ang Eid matulong Friday. Example lang sala ko og Idil Fitr. Obligado pa ba sa ako mag-apil og salatul Jum'a anang adlaw? Ang tubag kung ikaw ang imam sa usa ka masjid, tas kanang masjid ginahutbahan, wajib na may khutbah, wajib na may salatul Jum'a. Wajib yan, obligado yan sa imam na magpa siya ng Jum'a. Pero kung ikaw ay makmum ka lang, kung ikaw ay nakasala na ng salatul Eid sa araw ng Jum'a, hindi na obligado sa iyo mag-attend ng salatul Jum'ah. Parang kwan na lang masunda. Kung mag-attend ka pa rin, mas mainam. Yun yung pinaka-afdal. Pero kung tinatamad ka, o lalo na example, may pagtitipon kayo sa bahay, so ang obligado sa iyo, magsala ka ng duhur 4 na rak'a sa bahay mo. Naintindihan? Okay. Tanong. Sa takbir po, Makinig. meron bang intended na takbir para sa Eid? Ang pagtakbir, actually, marami yung tinatawag na siyag. Ibig sabihin ng siyag, yung pamamaraan ng pagtakbir. Yung mga tinatawag na siga. Meron yung Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sabi ng mga ulama, ang ganitong pamamaraan ng pagtakbir, ito yung pinakasahih, pinakakorek na pamamaraan ng pagtakbir. Pero example, magtakbir ka lang na puro lang Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, puro lang Allahu Akbar, takbir yun. Abot naman doon sa yung kagaya na naririnig natin dito o kahit doon sa atin yung Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukrata wa asila, di ba? May mga ganon. Ang hadith na nagme-mention sa ganong klaseng pagtakbir, merong dispute yung mga ulama kung sahih ba ito o daif. Merong discussion ba? Authentic o hindi ba authentic yung hadith na nag-mention doon. Kaya, bakit yung mga ulama natin doon, parang inaalis na nila yung Allahu Akbar kabira, walhamdulillah kathir. O yung tinatawag na takbir mursal. So yun. Kasi yung hadith na nag-mention doon, may nagsabi na daif, may nagsabi na authentic. So sabi nila, dito tayo sa sigurado, kagaya nung nabanggit natin kanina. Kaya nung unang dating ko dito sa Saudi, nagtaka ako, bakit dito sa Manila, lalo na doon sa Masjid Nabawi, meron pang Allahu Akbar kabira, walhamdulillah, di ba? Kasi doon ko nalaman na meron palang mga ulama, mga muhaddithun na nagsabi na sahih, meron din nagsabi na daif. So hindi tayo talaga totally magkasabi na bid'ayan, pero para sa atin, na mga hindi mga ulama, doon tayo sa mas sigurado. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Last na tanong. Wala kang tanong. Wala na, Ustad. Kung wala na, ganito na lang. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.